sa second birth. Dito na tayo sa Salvation Series. Bali, pagkatapos nitong series pas, pwede na sila dun sa... New beginning. Mag-new beginning muna sila bago mag-fire up? Yes. Okay. Tama-tama. Start na tayo ng new beginning, tapos mag-fire up. Yes. Yan, magandang experience yan eh, yung to be fired up. Kaya lang yun, kailangan pagtuunan nyo ng, pagdaanan nyo talaga ng panahon to fire up. Yung scheduling talaga ang Oo, kailangan talaga nandun kayo, refresh, talagang totally handa. Hindi pwede yung unprepared. Hindi ba pwedeng gabi-gabi yun? Time, hindi pwede. One time lang talaga? Dapat tuloy yun. Umaga, dalawang araw na talaga. Retreat kasi po yun. Parang retreat. With a plus. Complete retreat with a plus. With a plus. Oo. Puro talagang retreat yun na talagang kailangan mag-undergo yung mga nasa OHB. Doon tapos susunod na kayo sa OHB school. No? Ito po nagsisimula pa lang tayo yung mga teaching na para lang talaga ma-retain sa atin tulad itong Salvation Series. We have to study this part po. At the same time, para maging prepared pa rin kayo, nabawa sa mga tuturo ninyo, sa mga susunod, mga disciple ninyo. Meron na kayong matapang na yung kalooban natin na para makapagturo tayo na hindi tayo natatakot, no? Kasi napagdaanan na po natin ang lahat ng yan. At dito nga po 12 lesson nito, so meron pa kayong natitirang balancing 3. Yan. Pag natapos po yan, magsisimula naman po ang new beginning class. Totally, para kayong nasa school nito. At ang kahalagahan lang po nito, natututo tayo at the same time, nakakapag-experience tayo. Alright, sige po. Pangalawa po, ang pangalawang kapanganakan. Yan ang topic natin ngayong umaga. The second birth. Ano po ba itong second birth na ito? May first birth ba? Ano yung unang kapanganakan? Tapos ano yung pangalawang kapanganakan? No? Yeah. Ang second birth, ito daw po ay bago natin talakayin ang kahulugan ng bagong kapanganakan o kilala sa tawag na born again. Ang araling ito ay tumutukoy sa mga maling akala dito. Ano daw ba ang born again? Una sa lahat, ang born again ay hindi sekta o relihiyon na kailangan kang maging miyembro. Yan. You don't need to be member. No? Pangalawa, ang pagiging born again ay hindi pagbabago ng sarili sa pamamagitan ng kanyang kakayanan or human effort. No? Kapag ang isang tao ay nagbago, madalas agad-agad na tinatawag siyang born again. Pangatlo, hindi ito makakamit sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Yan. Lahat po ba tayo bautismado sa tubig? Lahat tayo. Alright. Hindi daw yan. Hindi yan. Kung hindi ka pabautismado at gusto mo maging born again, magpapabautismo ka, hindi yan. Ang magiging dahilan, no? Tulad ng pagwiwisik ng tubig sa mga sanggol, paglubog ng tubig sa matatanda, ang paniniwalang ito ay hindi nakaayon sa Biblia. Hindi po yan nakaayon sa Biblia. So, ano ba po ang pagiging born again? Yan, talakayin muna natin mabuti itong born again. Sabi sa John 3, John 1:13 muna pala.
sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. So wala tayong kinalaman, no? Kundi kalooban ng Panginoon. Niloob ng Diyos na ikaw ay ma-born again. Magaling yun, no? Pero yung pinahintulutan ng Diyos, niloob ng Diyos na ang bawat isa ay ma-born again. Niloob niya na eh, noon pa. Pero bakit ang tao malayo sa Diyos? No? Tingnan natin. At ayon sa John 3:6, ang ipinanganak na Espiritu ay sa Espiritu na. Ang born again ay hindi bahagi ng reliyon o pagbabago ng sarili sa pamagitan ng pagsisikap ng tao sa bautismo sa tubig, kundi ito'y bilang espiritual na kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Nung born again tayo, hindi na tayo yung parang ordinaryong tao. Naniniwala ba kayo doon? Kayo ay ibinilang na ng Panginoon sa kanyang kaharian. No? Meron na tayong position nung ma-born again tayo. Hindi na tayo dapat mahiya. Dapat medyo we hated the sin. Kasi nga, ilalagay na tayo sa free zone. No? Hindi na tayo dapat magkakamali doon. No? Bagaman, we're still living on earth. Yan, nandito pa rin tayo at may mga tukso. Normal yan. At kailangan mo pa rin mag-aral ng mabuting balita. Bakit kailangan tayong isilang sa pamilya ng Diyos? Hindi ba lahat ng mga tao ay anak ng Diyos? Yan yung mga tanong ng iba eh. Parang kayo lang pinili Oo. Bakit ba kailangan pang ma-born again ka? Or ma-born again ako? Alam ko namang lahat ng tao anak ng Diyos. Yan yung mga tanong na dapat pong mawala sa ating kaisipan. Dito, natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. No? Tinutukoy talagang anak ng Diablo. Ako nung una, ayokong tanggapin yan eh. Pero nabasa ko sa Biblia, sa John 8:44, yata yun. Hindi ba alam na kayo mga anak ng Diablo? Dati. Sakit Anak ako ng Diablo, hindi anak ako nanay ko. Piloso ko yung tao. Anak kayo ng Diablo kasi ang tatay nyo, sabi niya, sinungaling. Oh, ikaw ba hindi ka nagsisinungaling? Tanong sa akin. Sino ba naman hindi makapagsisinungaling? Di ba? Pag-gising mo sa umaga, minsan, hindi ka pa handa, biglang may magtatanong sa'yo, ay ayaw mo ikaw yung mabuko, magsisinungaling ka. Safe naman yun eh. Di ba? White lies daw. Safe naman yun, magsinungaling ka na lang. Ayaw mong mabuko ka eh. So wala, talagang nakikipagtalo ko sa nagtuturo. Nung sabihin niya, anak ka ng Diablo. Hindi ko talaga matanggap sa sarili ko. Hindi! Pero totoo yun. Nung wala tayo kay Kristo, nabubuhay tayo sa kasalanan. We're not considering ourselves. Hindi kinoconsider ng Diyos na, siguro anak ka ng... Talagang anak ka ng Diablo. No? Pero salamat sa Panginoon, He made that covenant. Yung Passover noon, nagilalampasan ka na ng kamatayan. Ikaw ay mawawala na sa kasalanan. After what Jesus did on the cross, pahahalagahan mo talaga yung katatapos lang na fire up. Ganda doon, talagang pinakita kung gaano ang ibig sabihin ng Panginoon na alam niyo ba yung nangyari sa Garden of Eden?
ay, Gethsemane, kung ano nangyari doon, yung prayer ni Jesus, sabi niya, kung maari, Panginoon, huwag yan, hindi ko inumin yan. Pero not my will, sabi niya. Yung kalooban. But yours be done. Amen. Yung kalooban ng Diyos sa Kanya, kaya tinatanggihan niya kasi alam niya na lahat ng kasalanan ng mundo, pagbabayaran niya yun sa krus. At hindi lang basta-basta pagbabayad ang ginawa, ang nangyari. May mga palabas nga yung TV, may mga palabas ang media na kung pero hindi pa yun talagang exact. Passion of the Christ po. O, yung Passion of the Christ. Napanood nyo na ba yun? Passion. Maganda yung clip nung pas. Yung short na clip yun maganda. Oo. Ako ilang beses ko nang napanood din pero ay talagang Magulo. bumabagsak yung dibdib ko doon. Kasi talagang alam ko kasalanan ko yun eh. No? Alam ko kasalanan ko. Salamat sa Panginoon. And now I am enjoying the freeness of life. Yes. Ang dalawang klase ng tao, sabi na, nilikha ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Makikita natin sa talata na may mga tao na siyang anak ng Diyos, na meron ding anak ni Satanas, na siyang ama ng lahat ng kasinungalingan. Diyan yung sabi ko niya, John 8:44. Whether you like it or not, kapag hindi ka kumilala sa Panginoon, you will be considered a sons and daughters of the devil. Di ba? Sinabi mismo ni Jesus yan, hindi ko sinabi yan. At itong dalawang klase ng kapanganakan na ito, ang Biblia ay tumutukoy sa dalawang klase ng kapanganakan. Ang tao ay pinanganak sa laman nga, at ito ay pinanganak sa Espiritu, which is the Spirit. Kaya nung ma-born again tayo, pinanganak na tayo sa Espiritu. Before, wala tayong Espiritu na buhay. Ang Espiritu natin patay noon. No? Pero ngayon, tingnan ninyo, bakit ba kayo nagpupunta sa church every Sunday? Palagay nyo. Bakit hindi kayo, bakit hindi Masarap matulog. hindi nyo binibigyan ng sarili nyo ng, ano ngayon rest day ngayon So, I need to. Diba? Maghapon, magdamag, trabaho, then pagdating ng linggo, maganda. Bakit kaya? Kasi sinilang na kayo sa Espiritu. Before, wala yan. Wala yan noon. Kaya, pag linggo, it's either na pupunta sa window shopping kung walang pera, kung may pera, hindi mag-shopping. O kaya naman ay matulog, magpahinga. Yan ano? Pero last time pas, the best yung sinabi nyo yung linggo, ito yung pinaka-rest day talaga. Yeah. The best na rest day. Hindi, pag sinilang na tayo sa Espiritu, no? Hahanapin talaga ng tao yung kapahingahan na yan. Yes. No? At hinahanap na natin. That is now. Now. But before, no. Kasi talagang, kalaban yun eh. Yung ng mga anak ng Diablo. Kalaban ito. Hindi sila titigil dito. Hindi sila magtatyaga dito. Hindi sila aawit sa Panginoon. Mas gusto pa nila makipag-inuman. Yes. Oo. Totoo yun. Kasi nga nabuhay na tayo. There's something in our life na merong nabuhay. And that is the Spirit of God. Amen. The Spirit of God is within you and me. Sabi ng Biblia, di ba? Ang isang taong bumalik sa Panginoon, talagang hindi niya na maiintindihan yung kanyang buhay unlike before. So ito'y physical na kapanganakan ng spiritual. Ang unang nangyari kapag lumabas tayo sa sinapupunan ng ating ina, dito'y minana din natin ang kasalanang kalikasan ng tao. Ito yung awit 51 verse 5. Pumasa sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Adan
Romans 5:20, ang kasalanan at kamatayan ay minana na naging kondisyon ng lahat ng tao sa mundo. Hindi ibig sabihin nito, bagamat ang mga sanggol na namatay ay pupunta sa impyerno dahil hindi pa sila mananagot sa mga ginawa. Kung kaya ang kaharian ng Diyos ay sa kanila. Yan, yung sa mga sanggol, no? May mga nagtanong kasi, paano pagka sanggol, mayroong minana, kasalanan. Tayo, mga talagang full-grown men and women, ngayon, naiintindihan natin yung kasalanan. Pag namatay tayo at hindi tayo tumatanggap sa Panginoon, wala na. Pero yung kasanggol na isinilang, halimbawa, namatay talaga sila. Ano po ba yung palagay natin dyan? Mapupunta ba yung mga sanggol na yan sa impyerno? Dahil makasalanan eh. May minanang kasalanan. Pero hanggang ilang taon ba yung tinatawag na innocent? Ilang taon? Oo, hanggang ilang taon. Kasi di ba, ang nabanggit lang sanggol, pero meron kasing mga iba na sabi nila 3, 5, 6, 7, hanggang 10, 12. Yung sa observation, at the age of 13 years old. So below 13? Below 13. Pag namatay? Totally sa Panginoon yan. Oh. Kasi yung kasalanan, di niya pa alam eh. Kaya nga, ang bilis-bilis nilang magsabi. Magsinungaling. Yan. Kaya nga, i-direct pa siya talaga ng magulang. Once na ito'y may kaalaman na, mag-desisyon na siya. Pero may nakasaad po ba talaga doon sa Biblia na hanggang 13? No. Wala. Basta alam niya yung mabuti at masama. Yun. Kasi minsan may mga bata, bigla ka lang sasampalin eh. So exempted sila po talaga. Yeah. Subukan mo may bata dito, halimbawa. No, bata, sabihin natin, kasi ngayon, yung mga bata ngayon, 10 years old pa lang, iba na eh. Malawak na. Depende pa rin sa tama at mali nilang paniniwala. Baka may bata dito, lumapit sa'yo. Medyo nainis sa'yo kasi nagawan mo ng lollipop. Sinampal ka. Sinampal ka ngayon. Kasi may natinan ako yung pas na sa Awana before, na sabi nila, let the little children come to the Lord. Kaya sabi nila, hindi mo pwedeng, ang most likely baga na common na pagkakamali sa church, maingay ka. So, at pwera. So, doon ako natuto na hayaan. Tapos pinaka-problema sa church, pag prayer meeting, di makakatin kasi yung bata na iwan sa bahay. Doon ako na-aware na, isama sila. Maganda rin pala yung brought out na ngayon hanggat sa natuto sila, the church is for everybody. Part ng magulang yun. Yes. Part ng magulang. To discipline his child. Even in the midst of the fellowship. May mga bata talaga na talagang sutil. Habang maliit, sutil yan. Pero hindi mo maalis yan sa kanila eh. Kasi iyan sila. Iyan sila. Kalikasan ng bata. Kalikasan nila yan eh. Yun nga, sabi ko sa'yo, nagawan mo ng lollipop. Punta sa'yo, nagalit, sinampal ka. Pagkaraan ng mga ilang minuto, wala na yun, nakalimutan niya na yun. Yun yung bata. Kasi most likely yung mga bata nag-aaway, may bati na naman. Sila bata pa sila. Hindi naman yung bata na may sama ng loob na yon hanggang sa lumaki pa siya, dala-dala niya. Hindi yan. Nagtataka pa nga yan eh, kung hindi mo siya babatiin eh. Kinabukasan. Bawa, nagkasamaan kayo ng loob, no? Ikaw matanda na, tapos ito bata, tapos hindi ka lumapit sa kanya, hindi mo siya binati. Tataka siya, bakit? Ganun si Tito, lalapit sa'yo. Wala na sa kanyang isip yun. Pero mas maganda kung hindi kayo magtutulad sa mga batang ito, hindi kayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos.
Pero meron pas may mga patutuo, example yung mga naghiwalay bagay yung parents na maltreated yung mga bata. Hanggang sa paglaki nila, na parang nadadala nila yun yung, kasi nung bata ako ganito, ganyan. Yun. Kasi walang nagmamando. It should be always meron dapat. Kaya, Walang nagpapaalala. Kaya malaki talaga responsibility ng Diyos. Correct. Kahit sa mga anak po natin, hindi mo kailangan pabayaan yan sa teacher or sa yung iba, katulong, yaya. Kailangan magulang talaga aabot sa kanila. Iba yung pagpapalala. Tama po yun, Pastor. Kasi yung asawa ko rin dito, pinipilit niyang magtrabaho. Sabi ko, magtatrabaho tapos magpapasahod ka ng mag-aalaga sa anak mo. Kung karunungan ng anak mo, hindi niya na makakuha niyan dahil iba na mag-aalaga. Hindi ka tulad ng tuturo na tuturo. Kasi pag ipanay mo ka ng pastor, hindi naman tuturuan ng tama po yung ba? Tataka ka na lang habang lumalaki, bakit ka nag-iiba? Hindi naman ako ganyan. Makikilala magulang yung yaya na. Oo. Bakit ganyan ka? Hindi, pipilitin pa. Hindi naman, sa mo minana yan. Wala ka naman pinagbanahan sa amin. Hindi naman kami nagkakaganyan. Yun so, mga magulang na pariwala. Na-influence po ng iba. Yung iba naman, nani-neglect yung talagang trabaho ng magulang sa mga bata. Anyway, yan po yung kalikasan ng kapanganakan sa laman at sa spirito. Sila'y patay sa spiritual, yan yung sinasabi ng Biblia. Sila'y kabilang sa diablo. Ito na naman to. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito. Napapailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ang spiritong naghahari sa tao ayaw pasako sa Diyos. Yan. Pagka ganyan daw po yung mentality natin, ayaw pasako sa Panginoon, gusto yung pita ng laman. Yan. Yan yung mga anak ng diablo pa rin. Kahit na magpunta sila sa church, pero yung isip nila malayo sa church, nako. Yan lang talaga. Pero meron akong nakon yan, kasi dati katabi-tabi yung lahat ng church namin sa Bicol ay yung preaching ng pastor, yung mga wala doon sa loob ng church niya, anak ng diablo. Iba naman siguro yata, sobrang extreme siguro yun, di ba? May katwiran din siya. Magkatabi kami ng church May katwiran din siya sa totoo lang. Kung wala kayo sa church, wala kayo sa loob, member niya kayo, wala kayo sa church. Okay? Anak kayo ng diablo. Hindi kayo para sa Diyos. Kasi wala kayo sa church. Kasi inuna nila yung Kasi hindi po nila nalalaman. Pero iba yung point niya pas Kasi siyempre magkatabi-tabi kami ng church doon. Gusto niya lahat na doon pumasok sa church niya. Pag wala ka daw doon sa church niya, anak ka ng diablo. ibigay sa church lang yan. No. Parang imposible siguro yun, no? Parang sobrang extreme siguro. Pwede. Kasi wala sa Katulad ng paniniwala ng INC, sila lang kung nandun ka sa loob ng kapilya na maligtas. Kawawa pala tayo. Pero sa totoo, when he is a pastor, when he has a congregation, yung congregation niya talaga binabantayan niya yan. Pag lumabas ka, wala ka akong magagawa. Ayan. Pero ibang cases naman siguro sa inyo. Kaya na may mga extreme siguro talaga na gano'n na to the point na dahil wala ka doon sa loob nila, anak ka ng diablo. Bakit nga ba nung wala sa loob? Kasi nandun nga sa magkatabi-tabi nga kami ng church. Hindi naman siguro kayo tinutukoy. Hindi kayo tinutukoy naman. Kasi nasa loob ka naman ng church
yung membro mo, doon pala sa loob ng church. O yung membro niya, siguro yung tinutukoy niya. Ang miyembro niya umatin sa church niyo. Yung perception niya kasi yung mga naglalakad to sa daan, o yung mga nandyan. Mga anak kayo ng Diablo, dapat pumasok kayo dito. Pwede yun, pwede yun. Pwede yun. Kaya lang, medyo offended yung mga ano. Hindi mo na mawiwin yun, mga taong yun. Pag sinabi mo sa kanila na anak kayo ng Diablo, magugulat. Sino ba? Sino ba anak? Parang ako noon eh. Masakit po talaga. Oo. Sabihin mo lang yan pag nasa loob na. Alam niyo bang anak kayo ng Diablo? Yan, nasa loob na. May proper forum. Nasa upuan na siya. Wala na siyang magagawa. Hindi siya pwede umalis. Para yung isang miyembro na umatin sa amin noon. Drug addict siya, tsaka drug puser. Hindi ko alam. Banggit ako ng banggit. Sabi ko, kayong mga drug addict, sabi ko. Ano naman nagpikwento sa akin na may drug addict? Bisita eh. Ano na, nasaktan. Ganda tinamaan. Nagsasabi. Pinaringgan ako ng pastor niyo. Para sa kanya ko talaga design niyo. Oo. Hindi napitan ko. Sabi ko, bro, alam mo bang walang nagsasabi sa akin kung sino ka? Anong trabaho mo? Huwag ka ma-open. Yeah. Kinausap ko. Pero nakakanginig din yung ano dahil siyempre mga ganyan, yung mukha talaga matindi yung ibang pag-isip. Oo. Ba yung espiritu ba niya? Baka yariin ako nito. Ito yung nagsabi sa akin. Pumunta ako doon. Iyak nang iyak siya nung una eh. Iyak nang iyak. Pero nasa loob pala niya, merong pag Dadalawang isip. iyak nang iyak siya. So, ganyan talaga. Ganyan. Pagka umattend ka sa church, no? Makikita mo na lang na Pinagchismisan yata ako dito sa pastor. lalo na yung bilang natin, most of the time, you will feel na ikaw yung binibira. No? Ikaw yung binibira. Sometimes, sabi mo, parang nami-personal si pastor. Mas maganda, kaya nga, nasabi ko, huwag niyo sasabihin kung sino ka, hindi kita kilala. Ayoko magpakilala sa'yo. Ayoko kilalanin ka. Hayaan yung banal na espiritu mamusap. Yeah, kasi laging ganun eh. Sa tuwing tayo mo, meron talaga. Na Yung iba po na palusot eh. Ay, hindi ako yun. Nasa likod. Okay. May nagpapasok. May nagpasok na ito, mama. Ito ay tanging dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, Kristo, kailangan nating isilang na muli. 3 ulit na binanggit ni Jesus ang kausapin niya si Nicodemo, sa John 5:7, dahil ang kasalanan ay kabilang sa demonyo. Kailangan nating isilang na muli upang maging anak ng Diyos. Amen. Isilang ka ng kasalanan at kailangan mong isilang na muli sa katwiran. Lahat ng dating tulog sa atin, magigising na. Kaya nga po nung born again tayo, nagkukonvict sa atin, no, kung katwiran ba yung gagawin mo or makatwiran ba yung gagawin mo or hindi. Pero dati naman di natin naiisip yan eh. Pero ngayon may ganun na tayo. May control. Oo, may parang kinukontrol tayo. May Yun yung nagpapaalala na. yun yung subconscious natin, no, na born again. Nagpapaalala sa atin. Pero Pastor, may mga pananaw na nung na-born again sila, na bago sila, ay lumugmok sila. Ano naman po ang kwan doon? Lumugmok? Oh, di ba? Mas maraming pagsubok na Maraming dumating. pagsubok, yung negosyo nila, sabi nila, kaya, nag-born again ka, kaya nawala na yung negosyo mo, lahat-lahat. Ano po yung kwan? It's either yung taong nagninegosyo. Ano ba yung negosyo natin?
Marangal naman yung negosyo niya, tapos biglang na-born again siya. Anong klase? For example, negosyo niya yung Tindahan. tindahan. Okay, anong tinitinda? Yun lang, si San Miguel. Ayaw na ba yung negosyo? Hindi ba tinitinda? Alak, sigarilyo. Alak, sigarilyo. So pag na-born again ka na, dapat Mamaya na. Tapos ako na magtinda ng gano'n. Mamaya na. wala mo magtitinda na ano. Kaso, malakas yun. Malakas yun. Kasi yun yung... Mabili yun. Kasi ang templo ng Panginoon Diyos yung katawan natin eh. Kailangan, huwag tayo uminom ng alak, huwag tayo manililig para hindi masira yung templo. Oh, yun. Oh. Yun na. Kaya nangyayari yan. Kasi nga, yung una, nung lumapit ka sa Panginoon, sabi mo, lilinisin mo ng buhay mo. Hindi mo pa rin pwedeng maiwan at medyo mabigat. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo palubusan isinubos sa kanila. Nagkatiwala sa Panginoon. May mga pailan-ilan pa rin na May pa-jump pa. Sunod pa. totally talaga ganyan, lalo pag negosyante. Kasi nung mga negosyante talagang dual personality yan eh. Mga negosyante. Wala naman negosyante magsasabing ang ganda ng kita ko. Sasabihin niya madalas, Lugi ako. Lugi ako. Pero may dalawa pong perception niya, Pas. Yun yung una, nasabi nila, nung na-born again ka, ay parang grabe yung hirap. Nawala yung lahat, pati kaibigan mo nawala. Pero at the end, nakita naman yung restoration ng Panginoon. Pero meron yung pangalawang perception na na-born again na, pero nagtitinda pa rin ng Hindi dapat. hindi dapat. Ano po ang panon? Dapat tanggalin talaga or Totally tanggalin. Totally tanggalin lahat yun. Totally tanggalin. Pangalawa, totally magtiwala siya sa Sa Panginoon. Panginoon. Kasi kahit na anong bagay na medyo madumi na sinasama mo sa buhay mo na ngayong ikaw ay nilinis ng Panginoon, iyon yung pagmumulan. Yung sinabi nga, yung kasalanan ni Akan, ni Cain, ay ni Akan. Yung tinago niya. Yung hindi sinabi ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos na tanggalin niyo lahat, linisin. Totally, huwag kayo magtatabi. Tinago niya kasi ang ganda eh. Yun, napahamak siya. So ang Panginoon talaga, ibang klase yan. Kung anong klaseng imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya totally magtiwala ka sa Kanya. Tapos ang katwiran nila Pull pa, out. katwiran nila, nagtatiles naman na sila eh. Talagang total. Dapat pag negosyo, malinis. Pag negosyo talaga, mahirap. Alam niyo, mahirap mamuhay ng negosyante na born again. Mahirap kung wala ka talagang paninindigan. Yung mga namang ibang nung sumunod sa Panginoon, naghihirap na, it is because of the Lord's challenge. Yan, the Lord's challenge. At yan naman ay sinusubok ka lang ng Panginoon. Amen. Sinusubok ka lang kung talagang hanggang saan. Kasi may diablo nagsasabi sa Panginoon na kaya lang naman kaya lang naman sumusunod yung tao na yan eh. Dahil pinagpapala mo eh. Subukan mong tanggalin yung mga tinatangkilik niya. Kung di sumpa ka. Sabi niya doon sa Job. Pero hindi, nanatili ang pagtitiwala at katapatan ni Job. Amen. Yun ang maganda. Yan yung kahit maghirap, wala namang bagay sa mundo na ito hindi ka magdadaan sa mga hirap eh. May mga pagsubok. Hindi nawawala yan. May turning point po, may turning point. Meron nga talagang totally, hindi naman siya talagang matalino. Wala naman siyang kaalam-alam, pero ginawan siya ng Panginoon na iba. Ginawa siya ng Panginoon na nakakaiba. Ang dami ganyang mga istorya. Totoo po yan, Pas. Kasi base sa amin dati, nung nagpa-pioneer pa kami,
maganda naman yung kinikita namin kasi nag-restaurant kami. Oo. Biglang, Lord, masaya na kami nakakapaglingkod. Oo. Biglang tinanggal lahat, totally. Yung pala papunta kami dito. May mga ganun na transition sa buhay. Tapos maraming mga kalbo pumupunta na malis kami doon. Pero I thank God po na ganun ang process na. Minsan hindi natin maintindihan. Huwag mo nang intindihin. Kaya nga eh. Pero we thank God na May mas maganda pang plano. may the best of plans sa po. Lahat po tayo, kung naniniwala tayo sa Panginoon, na tumawag sa atin talaga, totally bigay mo ang buong Yes, pagtitiwala sa Panginoon. Kasi talagang hindi naman siya, we cannot outgive God. Yeah, tama po. Hindi. Kahit na ano pa yung ginawa mo noon or ano pa yung naranasan mo noon, kapag ka nasa Panginoon ka, basta tiwala ka lang, tiwala lang. Amen. Na dumaan ka sa mahirap, tiwala lang. Patuloy ka lang. Yes. Tiwala lang. Masaya mong tanggapin yung buhay mo ngayon. At gagawa ang Panginoon. Blessing. Gagawa ang Panginoon. Minsan hindi mo i-expect yan. Tama mga provisions na darating. Tama Right. kayo, Pastor. Ang kasunod, ano ang kasunod pagkatapos na isilang na muli? Tinatawag ni Apostol Pablo ang Kristiyano sa Corinto na mga sanggol kay Kristo. Noong tayo'y isinilang sa mundong ito, lumabas tayo bilang sanggol, gayon din paraan ng isinilang tayo sa pamilya ng Diyos. Tayo rin ay mga sanggol kay Kristo, kaya kailangan nating lumago at maging ganap sa pananampalataya pagkatapos ay tanggapin natin siya. Amen. Dapat na may pagbabago at pagkatapos na tayo isilang na muli. Yan, dapat talaga merong total change. Yan. At binigyan niya ng ilang kaloob ang mga apostol at ibang mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista at ang iba ay pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang upang maging matatag ang kanyang katawan. So yan, tinawag po tayo ng Panginoon, naging born again po tayo, hindi dahil sa gusto lang nating maligtas. No? Naging born again po tayo, pero ang Diyos mismo ay isinet niya tayo para at pinalago at palalaguin. Imagine mo nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, yung buhay mo nga walang direksyon. No? Pero ngayon, magkakadireksyon. Kasi nga, dadaan ka sa paglilinis ng Panginoon at paghahanda. No? Yung pagiging born again natin, ito yung pintuan, no? Sa panibagong buhay. Kailangan talaga totally ipakita mo sa Panginoon na, yes Lord, magbabago po ako. Pag nagsabi mo ng magbabago po ako, baguhin mo ako, gamitin mo ako, kasunod niyan. Hindi mananatiling born again ka lang. Kundi may yung born again experience, tuloy-tuloy na yon, no? Hanggang sa dumating ang Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon. Pero makikita mo previously sa mga ban, na 10 to 20 years na sa Panginoon, ganoon pa rin. Ano po yung naging problema nun? May problema nun yung nauna sa kanya. Yung sa pagsunod sa mga pagsunod niya. Baka hindi niya sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Most of the time, yun, tama din. Kape po. Ay, hindi. Kapag USB pa. Ay, sorry. May kilala po ako gano'n, Pastor. Oo. Hindi lang 20 years, 40 years. Oh, yes. Pastor pa po. Ah. Kapatid ko. Oo. Galing po sa age rin po kami nag-umpisa eh. Tapos nagtayo siya nag-dependent po siya. Pero yung ngayon 12 years na yung kapilya niya, wala pa rin dry na dry, pero wala pa rin hindi lumalo. Dahil nga po sa leadership niya. Leadership.
Hindi naintindihan nung tao yung ibig sabihin ng na born again. Mag-i-stuck lang yun sa naging born again. Stagnant po yun. Yes. Pero alam po, matalino po yung kapatid ko na yung pastor eh. Marami pong alam sa talata, ba't di niya naisa sa pamuhay. Pero yun yung nag-ooperate yung, di ba, araw ng linggo, dapat walang trabaho, walang charge a day. Nag-ooperate yung swimming pool, yung mga nagbibidyo okay, nadi-disturb yung gawain. Yan lakas ng video okay. Dapat, pastor siya, alam niya dapat. Sa kanya ba yung resort? Sa tatay ko po. Dapat ko yun, stop Totally. Pero siya po ang nagmamanage yung lahat. Baka... Dapat totally, wag siya mag-operate ng linggo para hindi ma-disturb yung gawain. Correct. Tama yun. Tapos pagka may nakita sa kanya na mali, tapos nire-review siya ng kapatid ng pastor, ayaw nang napagsasabihan. Kaya iba po yung espiritu niya. Sino nakakatanda? Ikaw siya? Siya po, pangalawang 62 years old na po yun eh. Pangalawang panganay po namin, pinakapanganay po namin yung babae. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot nga po. Kaya na, yun po yung reality marami pong ganun talaga. Yeah. Kahit sa atin sa Assemblies of God, even tama yun, even pastor. Tapos dumidikit pa po siya sa politiko. Madikit pa siya sa politiko. Kaya nga yung Yung kanya, parang nakuha na siya sa pera, sa kasikatan, sa karangyaan. Yung pagiging born again kasi talagang malawak yan. Malawak yan. At maging handa ka. Pagka imagine mo, dati kang alipin ng dyablo, tapos bigla kang mamumuhay sa kaliwanagan. Lahat ng bagay na mga madilim sa buhay mo, dapat talaga kalimutan mo na yan. At pangalawa, hindi ka dapat manatili na ito, yung sinasabi ng Biblia. Manatiling baby. O nung una siguro, nung born again ka, inalaga ka ng Panginoon, kinalinga ka ng pastor, lagi kang binibisita ng pastor, lagi kang kinakamusta ng pastor. Aba, after ilang buwan ka na nandyan sa congregation niya, ganun pa rin yung ginagawa ng pastor sa'yo. Inaalalayan ka, binibisita ka, kinakamusta ka. Na supposed to be, hindi dapat. Kasi yung pagiging sanggol mo noon, iba ka na ngayon, katulad ni Pablo. Si Pablo po, ilang oras pa lang siya na born again. Hindi inabot ng 16 hours. Lamang isang oras eh. Yung oras na ito, papasok siya. Si Saulo, papasok siya sa Damascus. Papunta siya sa Damascus. Dala-dala niya yung kanyang sandata. Kaya, papatayin ko lahat ng Kristiyanong makikita mo. Along the way, nakaroon siya ng encounter. Encounter niya si Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Saulo, bakit mo ko, why you persecuted me? Sabi niya, kailan ko po kayo pinersecute? Yung ginagawa mo na ito sa mga anak ko. Pagkatapos na nabulag siya, pagkabulag niya, ayun na, simula ng kanyang pagbabago. Hindi man tumagal. Tama po. Yung ibang Kristiyano, ito, ilang linggo, ilang buwan, inaalalayan pa, baby pa. Decade. Oo. Matagal na. Hindi nila naintindihan yung bakit ba ako na born again? Ano ba yung dahilan mo, Panginoon, bakit ako na born again? Hindi ka lang basta na born again for no reason. Na born again ka with the reason. Kung dati, hindi ka born again, ngayon, nung ikaw ay makakilala sa Diyos, naku, madali, may gagawin ka pa dahil nakakilala ka sa Panginoon. Amen. Marami po siguro siyang espiritu na hindi mabitaw-bitawan. Masang espiritu na nananahan sa kanya, na hindi niya naisuko-suko sa Panginoon. Kaya nananatili siya sa ganung kalalagayan. Actually po, napakaganda nitong mga lesson natin sa OHB na
kailangan po talaga sa atin. At least, as bago tayo, talagang ma-overcome natin yung mga ganito na mga kalagayan na ilang taon na ay baby bunjing pa rin ang tawag sa kanila. Hindi lumalago po talaga. Ito. Ang sabi dito sa talatang ito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging mga batang madaling matangay Yes. sa sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng katusuhan ng palilinlang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat ng nating lahat. Yan. So, hindi na tayo maliligaw. Supposedly, no? Ngayon, ikaw ay born again na. Ikaw ay naisilang na muli. No? Hindi ka mananatiling isinilang na muli. No? After so many months, natututunan natin yung mga iba't ibang gusto ng Panginoon na susundin natin. Amen. Pero paano, Pastor, yung kwan? Yung sobrang mga extreme na sila lang daw kinakausap ni Lord. Kaya mo sila kausapin ng Panginoon. Baka may marinig sila sa Diyos. Sobra-sobra naman po talaga yun. Yeah. Marami talagang sobra. Sila lang kinakausap, sabi ko, ba't ako hindi? Nakon nyo yun, may realization ba? Kasi di ba sa internet ngayon, marami. Lalo yung group na sinalinan ko dati, sila lang kinakausap ni Lord. Tapos sabi ni Lord, ganito gagawin mo, gagawin. Bakit ako hindi sinabihan ni Lord? Yung iba po parang lang kita pa, parang gawa-gawa na lang po nila. Hindi naman inaamay din ng Panginoon. Kaya maganda itong may alam mo, ikaw mismo ang dumiscover. Yes. Tulad nga yan, yung pagkatanggap mo sa Panginoon, anong kasunod? Ikaw mismo dumiscover dyan. Ano ba? May plano ba ang Panginoon sa buhay ko? O kaya ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay ko? Kasi lahat ng tao may direction eh. Ano yung plano ng Panginoon sa buhay ko? Nung ako ay hindi pa mananampalataya, ngayon mananampalataya na ako. Saliksikin mo din talaga ng Panginoon. Okay. Sa pagtatapos natin, sabi niya, tanong natin ito sa sarili natin. Sigurado ka na ba na anak ka ng Diyos? Amen. Amen. Bakit? Bakit sa palagay niyo? Anak na tayo ng Diyos. Dahil tinanggap ko na siya. Tinanggap mo na siya. Aking Tagapagligtas. maluluwas, Okay. tagapagligtas. Amen. Ano pa? At nasusunod na natin ang kanyang mga utos. Okay. Ang nais niya sa ating pamumuhay. Na hindi na tayo nahihirapan, no? Hindi na tayo nahihirapan. Dahil kasi dati, nung di pa tayo mananampalataya, mahirap sundin ang salita ng Diyos. Mahirap sumunod sa Panginoon. Pero ngayong born again na tayo, ba't ang dali-dali na? Isa sa pamuhay na natin yung gusto ng Panginoon. Dati-dati, yung kaaway natin, talagang tagal-tagal na panahon. Ayaw mo bang magpatawad? Magpatawad. Pero ngayon, madali ka na magpatawad. Kasi nga hindi mo born again ka na. Yun ang dapat, no? Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ng galit mo. Patawad. Pero bakit mahirap po patawarin yung nagutang? Ha? Siguro ikaw meron pang hindi pinapatawad na nagutang ko. Hindi po, yan yung realization magapas. Na ang nakakatawa nito, pag pastor ka tapos may nagutang sa'yo, parang madaling mapatawad. Pero pag iba, kung ikaw namutang sa kanila, parang ang hirap nilang, ganun po ba talaga ang buhay? Pero ba, Pastor, isang tanong, yung hindi nagpapatawad ng utang na loob? Parang ganun nga. Utang na loob? Utang na loob? Pastor, bumasa na, Pastor, yung utang na loob na, ano ka, diba? Yung nilibre mo sa birthday, Tinulungan mo siya. Tulungan mo.
Pasok sa trabaho. Oo, ganun. Tapos hindi Hindi, hindi nagbabayad. Hindi ka man lang niya may treat ka na. Parang wala ka Wala na. ka. Oo. Marami pong ganyan pero nasanay na po ako. Actually, ang Panginoon naman na, ang Panginoon na siya ang gaganti sa'yo nun. May natulungan ka, magpasalamat ka dahil may natutulungan ka. Ang Panginoon Diyos, Yan. alam ng Panginoon Diyos yun, ang ginagawa mo yun. Kasi ganon din naman ang ginawa natin dati sa kanya eh. Yes. Sa Panginoon, ganon din ang ginawa natin. Hihintay niya na kailan kaya magbabayad dito ng utang sa akin. Wala. Sabi natin, Lord, ginawa mo naman yan eh. Kagustuhan mo yan eh. Ganon din ang ginawa natin sa Diyos. Kaya yung mga nararanasan natin na ito, dadaan na lang dapat sa atin yan. Dadaan na. Napakaganda po ng lesson nito, Pas. Para at least na tuloy-tuloy po yung kalaman. Ay, So, motivate. ano ang kaibahan ng bata sa pananampalataya at malago na kay Kristo? Pag bata pa, ano daw ang kahalagahan nito? Ano daw po yung ibig sabihin nun? Lalo na yung lumago kay Kristo. Yan. Sa palagay niyo po ba, lalo lumalago na kayo sa Panginoon? Amen. Dapat lang po. Hindi na kayo nagiging pilosopo, takleso. Hindi na matapuhin. Hindi na matampuhin. Ang kagandahan po dito sa setup natin dito sa UAE ay walang, kumbaga isa sa nakita ko po kasi hindi naman po araw-araw nabibisita kasi sa atin sa Pilipinas yung culture natin kailangan bisitahin yung mga kapatiran. Dito at least technology, may group chat po, ganyan. At least po nakikita ko yung sinsimula natin pa na maganda yung takbo po ng ating samahan dito. Laging namimiss ang bawat isa. At pagka hindi nyo naman na-miss yan, okay lang. Okay lang. Basta huwag nyo mamimiss yung tawag sa inyo. Yes. Amen. Di ba huwag nyo mamimiss si Pastor? Okay lang yun. Oh. Basta huwag nyo mamimiss yung tawag ng Panginoon. Yes, tama po yun. Basta Yung tinuturo ng Panginoon. Ako lagi ko sinasabi yun. Hindi mahalaga sa akin kung kilalanin nyo ako. Yeah. Bakit? Hindi ko naman kayo makasama habang panahon. Tama po. Wala akong pakialam kung kilala mo ako bukas o na makalawa. Importante yung tinuro, yung pinagsamahan natin. Yes. Yan yung huwag niyong kalilimutan. Ang katuruan. Kahit saan man magkahiwa-hiwalay man, Yeah. ang malaga yung alam kung saan tayo Yung may turo. Yes. Salamat po, Pas. Makapagpapalago. Ano ang benepisyo pagka pagiging malago ang mga Kristiyano? Yan, may benefit. Yes. Ano po ba yung benefit niyan? At ano yung mga gagawin natin para tayo'y lumago sa Panginoon? Yan, yung mga susunod na lesson natin. Mga pagtuturo naman ito para sa yung tuloy-tuloy na paglago. Amen. Tuloy na pagiging mature natin. Pag sinabing mature, hindi lang yung may kasalanan sa iyo, pinatawad mo, hindi lang yan. Marami yan. Yung not my will, but yours be done. Tama po. Yan, maintindihan niyo ng mas malalim kung ano ibig sabihin ng kalooban mo, Panginoon. Kung anong kalooban ng Panginoon. Oo. Yung sinasabing pasanin niyo ang krus araw-araw. Hindi ba? Lumapit tayo sa Panginoon. Tinanggal niya yung mabigat sa atin. Pero may pinalit siya. Hindi pa totally tinanggal yung kapalit na yon. Sabi niya, pasanin niyo yung krus ko. Araw-araw. Ano ibig sabihin yan? Yung mga yan. Ano ba yung krus na ito? Ako baka mahirap din ako Tama po yun, Pas. Kasi nung hindi pa ako nagpapastor, katwiran ko nung dati, una, walang pera. Pangalawa, bakit naman ako magpapastor?
ang sa paligid ko hindi naman nagbabago. Ah. Pero at least po, salamat sa salita ng Diyos ha. Dahil sa salita ng Diyos, unti-unti kanyang binabago at unti-unting lumalawak yung pananaw mo. Hindi mo kailangan na ang ibig ko po sabihin, na hindi mo kailangan na maging pastor talaga bago ka mo makita yung kalawakan ng nasa paligid mo. Kung dapat what, yung salita ng Diyos na bibigay ng kalakasan. Grabe. Amen. Salamat po pa sa pagtuturo. Alright. Matamang to. Lulubat na. Salamat po sa inyo. Salamat din po sa inyong pagtitiyaga na matuto. Yan, sa abot po ng aming makakaya. Tuturuan namin kayo ng mga ilang basic. At yung mga ilan siguro mga mature, meaty lesson. Bahala na si Pastor dyan. Siya magtuturo. Hindi, nandyan ka po eh. Salamat po. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng oras, ng panahon na totoong ito'y ora de peligro, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Pero salamat sa kalakasang spiritual na pinagkakatiwala mo, pinagkakaloob mo, Panginoon. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming pag-asa, O Diyos, ay Ikaw. At sa iyo namin pinagkakatiwala din ang lahat ng mangyayari sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name, we are all thanking you, O Father, for you send your Son to us and to die for our place, Lord Jesus. So thank you, Holy Spirit, Panginoon, ikaw patuloy na tumatak sa amin upang kami ay manatili, malakas, at patuloy magpaalala sa amin ng ginagawa ko, Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwanan lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.